bundok at dapat binibidyohan na nga. Dito kami nag-uusap. Oo. Oo. Oo, sige ate, samahan ko. Andini kami sa bundok ngayon. Sige ate, okay. Sige ate, okay. Andito kami ngayon sa bundok. Yung first phase hindi na i-save. Hirap na hirap kami ron. Pagkakiyap, andito kami ngayon. Ito yung portion na nilinis ni Kuya Junior. Nang almost. Hindi na i-save. Walang iya. Ito, kaya nandito kami sa side ngayon. Sa pinakang tinatawag na dahilig. Ito yung nilinis ni Kuya Junior. Medyo malinis na ngayon. Ito yung second phase. Isang 1.2 at saka isang 0.9. Ito bali yung 2.2. Kaya nandyan na nga yung mangga. Sabi ni Kuya Junior, ang report niya almost mga 50 puno. Yung i-cover ni Jonard na yan. Mga 50 puno na mangga ang nakasurvive. Yung reported na 100 puno na niyog ay nag-negative dahil nung bilangin ni Kuya Junior 100 puno noong pangkalahatan pa, pero nung may nagpaputol pala yung may-ari ng malalayog, matatanda na, mga 50 puno na lang itong natira na ito, 50 puno dito sa 2.2. pero okay lang dahil maganda yung area. Ito nga, nakakita nga kami ni Jonard ng mga kwan dito, dating fossil. Ito, sample ito ng kwan, no? Jonard, tingnan mo. Ano? So, ganyan ba? Ganito kalalaki yung shell, fossil shell. Yan, fossil shell ito. Andito sa puno. Pati mga kwan, mga corals. May mga corals dito. So, makikita natin talaga na nung unang panahon, itong mga corals na ito, yan. Talagang parang ito'y dagat noon. Ito'y dagat noon. Yan ang mga corals. Mga sample ng corals. Medyo sinunog si Kuya Junior dahil masyadong madawag ito noon. Hindi naman naka-apekto dahil sinunog yun ng kaunti para malinis. Dahil delikado, baka may ahas. Yan. Wala namang problema, hindi naman makaka-apekto sa mga mangga. Yan ang sample ng mangga. Ito yung sample ng 50 punong mangga. Ito. Yan ang mga ganyan na kalalaki. Ito yung sample ng niyog. Ito yung sample ng 50 punong niyog. Yan na. So nakikita natin yung area na malinis na, lalo na yung mga ilalim ng mangga. Ito ang maganda rito. Yung mga ilalim ng mangga, nakikita natin na malinis na. Yan. Sarap dito dahil itong plant na kitang-kita mo yung dagat.
yung mga naputol na niyog na sabi ng may-ari ay layugan na. Layugan, ibig sabihin masyado na matatanda. Ito pa rin yung mga mangga na nalinis na puno. Ito pa rin yung mga mangga na nalinis na mga puno. Yan. Yun nga palang ibinagtag na gastos nakapag-harvest ng 365 na puno, 365 na buong niyog. Isinama ni Kuya Junior sa labor kasi almost 6 days na nagpalinis siya rito. Almost 6 days inisyan ng palinis dito. Hindi niya kayang solo kaya kumuha siya ng limang katulong. Kaya initial na sinama ay yung 365 buo na nag-range ng almost ito kasama pa rin yung mayroon tayong tinatawag na tiwanak. Yan yung bamboo, native bamboo na walang tinik, ang tawag ay tiwanak. Nagagamit natin yan sa pambakod. Yan. Ito naman yung area na hindi pa natatapos linisan. Kaya malaki-laki pa yung area sa 2.2 nalilinisan. Pero inuna ni Kuya Junior itong manggahan. Malinis na malinis. Itong manggahan. Inunan na ito. Nakikita ko nito ang maganda natin na nakuha ito. Ito nga mga mangga. Sabi, itong taon daw kung makapalaki ng ganito ay napakalaking bagay talaga. Pare. Oo. Yan. Yung mga isinama natin sa iligan para kita yung area. Ito. May nakita. Napakalaking. Ano ba yan? Isa pa rin ito yung halimbawa ng sinasabi natin napakagandang indicator na mayaman yung lupa. Ano pa na paro? Ito pa. Isang pinakamatindi. Isang nakita nila na pinakamalaking shell. Yan. Ito, fossil shell. Ganito lang naman kalalaki yung mga fossil shell na makikita natin sa area. Ha? Nakakatuwa kasi indicator ito na mayaman yung ating lupa. Yan. Ha? Nakakatuwa. Yan yung ating mga findings dito. Mayaman yung lupa, maganda ang puno, maganda yung nakikitang minerals, fossil shell. Ito napakaganda sa halaman ito dahil ibig sabihin nung unang panahon ito yung maraming mineral deposit at nakikita natin sa mga puno may langka pa. Yan. Bukod ay wala na yan, nagulay na nila. May saging. Langka. Saging ko baba upira na ito dyan. Matigas na. 5 ng paklang. Niyog. Ilang punong langka? 1, 2, 3, 4. 4 na punong langka. Pero matigas yung saging. Diba? Saging. Hindi yan si Banyo. Saan pa ba ganyan? Oo. Ganda. Tigas na, nandun o. 5 paklang na. Niyog. At mangga. May tuba pa.
Pare, tuwa, naahaw ka. Yan. Ha? Kitang-kita rito sa area yun eh. Yung Pinamalayan Sea, China Sea. Wow! Dating ano rin po eh. Yak na lang ay nasa na mga doon yak mo. Yak pa. Napakarami pala, napakarami ng fossil. Fossils yan. Ang dami. Kabila ang lalaki ng fossils yan. Kabila. Ang lalaki. Kakatuwa. Ito yung dating kubo ng may-ari. Ito ng mga boundary. Ito mga mangga. Yun ang isa kong pinakamaganda nakita rito. Yung mga mangga. Kasi lifetime na itong mangga na to. Pwede ko sampulan, bari-bari apo. Akit lang po. For documentation purposes. Ito na oh. Andito na ako. Sa itaasang mangga. Sir, doon sa nyog. Pagkat ko rito, Garutan. mag-harvest na. Ang ganda ng kwan dahil grafted ito. Carabao mango. Grafted na Carabao mango. 7 years grafted Carabao mango. Napakaganda ng mga sanga. So, ibig sabihin, bibigay ng magandang bunga ito. So sa sunod na akyat ko rito siguro, maayos namin ni Kuya Junior, i-spray na kami at magpapabunga na. Yan. Ha. Ito yung sample ng saging dito kay Lakdaw. Sample ng ating saging. Yan. Yan ang sample ng ating saging na saba. So wala ring gutom dito dahil mayroong mga saging na saba. Ito pa yung area for improvement, itong sabahan na ito. Kasi napalta natin yan ng niyog, mangga, at iba pang puno. Okay. Yan. Ito na. Napagod na ako. Ito yung tropa. Ito yung tropa na tumulong sa atin para makita itong area na to. Si Paring Dennis, yan, si Paring Noel, sila yung makakatulong natin kaya nakita itong area na to. Hindi natin makikita itong area na to kung hindi dahil sa kanila. Yan. Mga kaibigan natin kumpare. Kasama si Paring Domar. Yan. Sa portion na ere, kapag nalinis na, kitang-kita na yung kaya lang, hindi pa nalilinis. Pupunta dito yung negro. Mapapahapyawan. Yan. Paano yung bus ng ilong? Ay kasama si Kwan. Kasama namin magkadini. Ay hindi naman ganito kalinis pa nun. Sabi sa kanya, parang maano siguro. Ay hindi nga alam, pagdating araw yung